Parami ng parami ang mga nadadawit sa investigasyon sa maanumalyang flood control project. Katunayan ay sa Justice Department, aabot na sa 200 individual ang posible nilang imbestigahan at halos 70 umano rito ay mga kongresista. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Umabot na sa 100 hanggang 200 individual ang posibleng nasa likod ng mga maanumalyang flood control projects. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, sa lawak ng iniimbestigahan nila, marami na ang nadadawit sa investigasyon. You have more than 100 people to 200 people involved. Mahigit 200 tao po ang involved dito sa buong Pilipinas. Baka hindi lang. Sa daan-daang individual, nasa 67 naman umano ang contractors o mga kongresista na sangkot dito. Bagamat hindi pinangalanan ng DOJ ang mga mambabatas, iniisa-isa umano itong imbestigahan ngayon ng kagawaran. Bahagi din naman ng investigasyon ng DOJ na dadawit na rin ang pangalan ng pamilya Villar. Isa rito si Senator Mark Villar, Senator Camille Villar at dating Senator Cynthia Villar. Ayon kay Remulla, nakakita sila ng prohibited at familial interest sa mga Villar. Dahil noon anyang panahong umupo bilang kalihim ng DPWH, si Mark ay may 18.5 billion na mga proyekto na na-award sa kanyang pinsang buo sa Las Piñas. Kaya sisilipin din ng DOJ kung may mga maanumalyang proyekto noong 2016 hanggang 2021, lalo umano't senador pa noon si Cynthia at kongresista naman si Camille. Iniimbestigahan na rin po ngayon si Senator Mark Villar. Oh, because of that prohibited interest with his cousin being the contractor in Las Piñas. Mga sir, gaano karami? 18 billion worth of projects. Billion. 18.5 ang sabi sa report. But we have to flesh it out. Kasi we can't rely on a newspaper as a source of evidence. Exactly. It's just a media gives us the leads that we have to follow. They're related interest. Isa lang sila interest nila. Isang relationship lang yan. Diba? Isang family lang yan. Even Congresswoman First degree of consanguinity to the fourth degree of consanguinity. Diba? Or third degree pa. From Cynthia to the contractor's third degree. Kasama rin yan. That prohibited interest, it really has to stop. Well, isa lang yan. Marami yan. It's all over the Philippines. People know it. Bukod sa flood control, posibleng may iba pang infrastructure projects na dawit umano dito. Lahat ng klaseng project yan. Whatever, ano maisip mo, yun na yun. Kasama yan. Lahat in the menu. From school buildings to roads to asphalt overlay to revetments. Lahat yan kasama yan. Patuloy pa rin ang case build-up o pag-iimbestiga ng DOJ hinggil dito. Wala pa namang sagot ngayon ang pamilya Villar hinggil sa pahayag ng DOJ. Samantala, naglabas naman ng warrant of seizure ang Bureau of Customs sa 13 sasakyan ng mga diskaya dahil sa kulang-kulang umanong dokumento nito. Ito dito ay walang import entry records at wala ring certificate of payment. 6 naman ay may import entry record pero kahina-hinala umano ang certificate of payment. Kung sakaling hindi makapaglabas ng dokumento ang mga diskaya sa kanilang mga sasakyan, ay posible umanong ipa-auction ito ng BOC. Aabot naman sa 200 milyong piso ang maaaring kitain ng gobyerno dito. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.